I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out po sa inyo mga kababayan. Nakikita nyo yan, nakikita ko. Nako, medyo viral siya ngayon. Antindi, mga besyan. Shout out sa mga Marcos Loyalists and supporters. Yung alam nyo, ito si Sara Duterte, napakaamo at magandang babae ito, no? Pero dahil nga doon sa sinabi ng dating policeman na si Arturo Las Cañas, na dating member ng Death Squad, parang masasabi ko, totoo pala yung sinasabi nila, yung maamo mukha, pero matinik at dangerous pala ang kalooban nito, ang pagkatao nito. O nako, grabe pala mga bisa. Mapaglin lang ang kagandahan. Ang totoong pagkatao, nako, delikado, hindi makain ng aso. Agoy. Sabi po dito guys, dahil po dito sa pinalabas ni Mr. Las Cañas, no, against the Duterte family, especially the Sara Duterte, Vice Presidente, talagang mabigat guys ang paratang, no? Noon pa yan mayroong mga testimony ito si Las Cañas, matagal na yun, nung panahon pa, no? Marami nagsabi kasi na walang naniniwala na sa kanya kasi nga yung dating mga testimony niya napasinungalingan talaga yun. Well, alam po natin si Digong ang pangulo that time. Hindi ka basta-basta magsalita yun, sigurado yan mga kababayan, kaya takot na takot siya noon. So ngayon, lumabas na naman. Sa akin naman, lumabas na naman ito si Las Cañas. Sa akin naman, sa tingin ko, kahit siguro sa inyo, wala naman sigurong taong siraulo na magparatang ka na walang katotohanan. Kasi hindi basta-basta guys na magbitaw ka ng paratang na mabigat, lalo't mataas ng opisyal at dating mataas na opisyal ng bansa ang iyong inakusahan. Medyo delikado po yun at mabigat na paratang yun, no? So, kailangan mayroon kang talagang sapat na ebidensya. Sabi niya nga, hindi daw siya titigil at ilalabas niya lahat ng ebidensya. Ito na tayo guys, So, actually, si Sara Duterte daw ang pasimuno ng Uplan Tukhang. Biro mo yun? Hindi kayo naloka. Ang sinabi ko kasi dito guys, BP Sara sa pagkakadawit sa Uplan Tukhang sa Davao City, bago daw ang script na ito ni Las Cañas, Manila, Philippines, itananggi ni Vice President Sara Duterte nitong Webis na may kinalaman siya sa Uplan Tukhang sa Davao City noong siya ay alkalde ng lungsod base sa akusasyon ni dating Davao Police Man Arturo Las Cañas. Siyempre guys, pulis siya, dating member ng Death Squad ng Davao. So ibig sabihin, alam niya lahat ng mga kalakaran ni Digong doon. So kaya minsan naisip ko parang totoo. Kasi hindi basta-basta mag-akusa ang isang tao pag hindi niya alam yung mga kalakaran diyan, di ba? Magbabase na lang ako doon dahil matagal na pala siya na maging membro ng Death Squad. Di kinuluka. So yan ang sinasabi ko guys, may kasabihan, walang usok na hindi uusok. Kahit anong takip mo, uusok yan. Hanggang ikaw ay matusok. Sa mga paninira na hindi ka aya-aya. Agay. Sabi po dito guys, sa isang video message, sabi ni Duterte na idinawit na ang kanyang pangalan sa issue na upang mapasama sa investigasyon ng ICC nga sa extrajudicial killing na inugnay sa kanya ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po natin nung that times si Digong naging Pangulo, daming natsugi, di ba? Sa war on drugs yun, ang dami natsugi talaga. Pero believe kayo si Pangulong Marcos Jr., wala ka man lang naririnig na gaano, di ba? So ibig sabihin maganda ang pamamalakad talaga kasi ang Pangulo yun ang instruct niya without harm, no? O pagkitil ng buhay ng mga suspect, yun ang kanyang laging pinapaalala sa ating mga kapulisan. So nangyari po yan, the best talaga. Bago ang script na ito, sabi ni Sara Duterte sa mga taon na nagsilbi daw siya guys, ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan hindi naiugnay ang aking pangalan sa isang ito. Ani pa ng Sara Duterte, Vice Presidente, maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang ang
na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para akong maging akusado sa ICC. Paktay tayo. Ito na naman po tayo, no? O hinamon ni Vice Presidente Duterte ang nagdidiin sa kanya sa drug war killing na maghain ng murder case laban sa Pilipinas. Wala nang itong debate sa testigo at mga tao nakapaligid sa kanya. Mag-file kayo ng kaso murder laban sa akin dito sa Pinas. Sa Pilipinas ang gusto niya, guys. Kaya kung sino man ang nag-akusa sa mga pamilya na ito, wag na lang sa ICC, dapat sa korte na lang ng Pilipinas para magkaalaman na, di ba? Total naman malakas ang loob na nila na mag-file ng kaso, hindi natin alam yan, ha? Para magkaalaman na, para malaman ang pagkatao nitong mga to. Nako, ang daming lalabas na testigo dyan, guys. Agoy, paktay tayo. Sabi po dito sa Las Cañas na nagsalita sa media mula sa hindi tinutukoy na lokasyon sa ibang bansa nitong Miyerkules ay membro umano ng orihinal na Davao sabi sa inyo Davao Death Squad DDS na umano'y nagsagawa ng mga pagpatay. Ay, paktay. Sus Mariosip. Alam niya ito, no? Baka ipaturo sa kanya kung saan location yung binao ng mga natsugi. Nagsumiti siya ng 186 pages affidavit sa ICC, paktay tayo, na naglalaman ng impormasyon sa umanay mga pagpatay na anya inutos ni dating Pangulong Duterte. Patay tayo dito. At pagkasangkot ni Sara sa extrajudicial killing sa Davao. Naku po. Siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tukhang. Agoy, unsa naman ni Inday Tukhang. Sangkot di ay kaday. Nung nakaupo siya sa mayor ng 2012 na inappoint niya ni si Bato de la Rosa, Chief of Police, Davao City. Giit ni Las Cañas na tinutukoy si Senator Bato de la Rosa. Nako, patuli ka ngayon, kalbo. Sabi nga. Nauna ang sinabi ni Sara Duterte na harapin lamang niya ang mga akusasyon nagdawit sa kanya sa Davao Death Squad sa Korte ng Pilipinas. At sinabi noon lamang na halal siya bilang presidente na dawit ang kanyang pangalan sa kontrobersyal na grupo. Agoy, harapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin, but I will not face any charge against me before Filipino judge and only before a Filipino court. Again niya, yan din pong sinabi ni dating Pangulong Duterte, di ba? Ayaw niya makiharap sa mga international court, dapat sa Pilipinas daw sila harap. Kaya sabi ko, guys, yung mga nag-akusa dapat dito sa Pilipinas, magsampa na kayo kaso, huwag na kayo mag-atubili pa para nang mabilis ang usapan, 'di ba? Para malaman natin ang baho ng itong mga to. Sabi pa ito rin ang panindigan ng kanyang mga ama ukol sa posibilidad na litisin ng ICC. Saklaw ng ICC probe ang mga pagbatay na naganap noong November 2011 hanggang March 2019. Kabilang ang pagbaslang ng Davao Death Squad, ang alkalde pa si dating Pangulong Duterte ng Davao bago naging presidente noong 2016. Agay, yan ang sinasabi. Ay, sus Marios. Alam nyo, guys, itong gusot na ito, isa lang po ang punot dulo na ito. Kaya nagkandalit-silitsi na. Nagkanda gulo-gulo, bulgar-bulgar na lahat. Bakit? Dahil lang sa confidential fund. Ayan, kasi si Inday Tukhang ang nagpasimuno. Sabi ko sa inyo para kayong mga ewan ko. At isa pa, guys, ang binunyag din ni Mr. Las Cañas itong mga nakaraan pa, mas matindi yun, guys, yung protector si Digong sa lab sa Davao. Di ba? Sabi pa, naalala ko pa, parang may sinabi yun parang lang na pinasara daw yung mga lab. Yun pala, kunwari lang pala yun, pag-aari niya. Oh my God. So yun, mga kababayan, anong masasabi niyo po dito? Wala kayong masasabi. Siyempre, ang may masasabi dito, mga dito sabi na, di totoo yan, gawa-gawa lang yan. Kaya nga, hintayin na lang natin ang susunod na kabanata kung talagang gawa-gawa ito. Kasi naninindigan si Mr. Las Cañas, lalaban siya, guys, hanggang sa huli. Naku, delikado tayo, guys, Nasa ibang bansa yata siya, hindi natin alam kung saan banda. Dapat lang magtatago talaga, guys. Medyo nanganganib ang buhay. Well, at isa pa, yung panawagan niya, yung si Pangulong Marcos Jr., wag lubos magpatiwala kay Sara Duterte. Oo, diba? At least ito, guys, in-spread natin para malaman ng lahat. Alam nyo lahat ng balita na tungkol dito sa mga itong mga Duterte na pambabalasubas.
pambalawra sa Pangulo. Nakakarating sa kanya yan, guys. Lalo na ito yung sinabi ni ni Mr. Las Cañas na pinag-iingat si PBBM. Nako, kaya ang Pangulo, nag-iingat talaga yan, mga kababayan. Kaya sana po na ipapre natin ang Pangulo na dapat mag-ingat po siya, no? At isa pa, gabayin siya ng Panginoon. Protection and safety. So anyway, guys, pakinggan nyo po itong sinabi ni Las Cañas, no? Very short video, pero pakinggan nyo. Naku, delikado. Lalong ikababagsak ni Sara Duterte ito, guys. Maingay masyado ang mga DDS sa social media ngayon. Ha? Biro mo sa page ko, dito sa channel ko, pumasok pa talaga sila. Sinabi nila sa akin, bayaran daw ako. Ha? Alam mo yung anong sagot ko doon sa korte? Patunayan mo, kako. Pag hindi mo na patunayan, hahatiin ko yung dila mo, kako, sa kanya. O, di ba? Mag-aakusa kasi manang-mana ka kayo kay Boy Pitanyol, magaling maggawa ng fixed istoryahe. So yun, guys, ha. Kaya nga kung pupunta kayo dito sa channel ko, kung pambabastos lang ang ginagawa nyo sa Pangulo ng Pilipinas, aba, manigas kayo. Di ba? Re-resbakin ko kayo sa mga sasabihin ko. Ganun lang eh. Resbakan lang pala. Sige, let's do it. So yun, guys, panoorin nyo ito. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Boy, and baboos! Ay dawit din sa Davao killings. Yes, totoo yan. Kasi siya nga, pasumuno nitong Oplan Tukhang is burgar naman kayo no, kanang inyong fosil. Meaning, burgar na kayo kung barilo mo ang target. Sabi niya, kinahapan ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Isamo kayo ang media sigit pangutana. Mao yun na yung pinaka-word. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court, sa Oplan Tukhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao. Siyempre, it's true. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killing in the name of Tukhang. Pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Well, hanap sila ng ebidensya kung anong gusto nila. Ang dami pong namamatay dito, ang daming nami-missing. Nag-investigar ba si Sara Duterte? Wala. Hawak nila lahat. Itong si Vice Mayor Tambaloslos. Ito ang Tambaloslos talaga na totoo. At harapin ko ito na gusto. Kasi totoo ang hawak ko. Si Vice President Tambaloslos, Sara, no. Patutunayan ko ang mga akusasyon ko sa inyong mag-ama. Mga gangster at mga mafia kayo.